Magandang gabi mga kablali. Ako si Ate BW, ang inyong tagapaghahatid ng kilabot. Dito sa Bloody Whispers, ang takot ay nagsisimula sa isang pulong. Tara, simulan na natin ang kwento. May mga gabi bang hindi ka makatulog? Yung pakiramdam mo may nagmamasid sa'yo mula sa kadiliman, pero kahit anong silip mo, wala kang makitang tao. Sa maliit na baryo sa gilid ng bundok, maraming tanong ang bumalot sa katahimikan ng gabi. Bakit may mga yapak sa kalsadang walang laman? Sino ang lalaking palaging dumadaan sa eskinita tuwing 3:00 na madaling araw? At bakit sa tuwing may maririnig kang kwentong tungkol sa krimen, laging nagtatapos ito sa isang bagay na mas mahirap paniwalaan? Si Yumi, isang kabataang estudyante ang may tapang na alamin ang sagot. Pero handa ba siya sa katotohanang maaring maging bahagi siya ng isang kwentong hindi niya akalaing totoo? Ikaw ba? Handa ka bang malaman kung ano ang tunay na bumabalot sa dilim? O magpanggap na walang naririnig tuwing ang yapak ay tumitigil sa harap ng inyong pintuan? Minsan, sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, nagkaroon ng kwento ang kababalaghan na hindi makalimutan ng mga tao. Tuwing 3:00 na madaling araw, nararamdaman ni Yumi na tila nagbabago ang simoy ng hangin. Ang kanyang bahay, na nasa taas ng isang lumang eskinita, ay madalas napapaligiran ng kakaibang katahimikan. Sa kanyang kwarto, ang bintana ay nagbibigay sa kanya ng tanawin ng kalye, at dito niya unang napansin ang misteryosong lalaki. Kasuot ng hoodie, tahimik na naglalakad sa madilim na daan. Isang gabi, nagising si Yumi dahil sa tunog ng mga yapak sa labas. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang lalaking iyon. Ngunit kakaiba ang kilos nito. Parang hindi normal ang galaw ng katawan, at ang anino nito sa ilalim ng buwan ay tila mas mahaba kaysa sa normal. "Alama, may kakaibang tao sa labas," sabi niya sa kanyang ina. Ngunit sagot ng ina, "Baka alikabok lang yan sa mata mo. Matulog ka na, iha." Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa baryo. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa eskinita. Walang sugat ang katawan, ngunit ang mga mata nito ay malaki ang pagkakatanggal. Sa loob ng linggo, 2 pang katawan ang natagpuan. Parehong may kakaibang marka sa leeg at namatay sa parehong oras. 3:00 na madaling araw. Habang patuloy ang mga krimen, naging mas malalim ang takot ni Yumi. Nagsimula siya magbantay tuwing gabi. Inaabangan ang misteryong lalaki. Sa isa sa kanyang pagbabantay, nakita niya ito muling dumaan. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niya may hawak ito parang lumang kutsilyo na may kakaibang ukit. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa pumasok ito sa isang abandonadong bahay sa dulo ng eskinita. Sa susunod na gabi, nagpasya si Yumi na puntahan ang lugar. Bitbit ang flashlight, tahimik siyang pumasok sa lumang bahay. Ang loob ay punong-puno ng alikabok, ngunit sa gitna ng silid ay may altar na puno ng mga kakaibang anting-anting at mga lumang litrato ng mga taong tila kilala niya. Sa isang sulok, may nakasulat sa pader, "Ang dilim ang kaligtasan." Ano yun?
Habang ini-inspeksyon niya ang lugar, biglang may boses na nagsalita mula sa dilim na napakalalim. Hindi ka dapat nandito. Paglingon niya, nakita niya ang lalaking naka-hoodie. Sa takot, napasigaw siya. Ngunit bago pa siya makatakbo, hinawakan siya ng lalaki. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong manganig. Sabi nito, sa sandaling iyon, nakita niya ang mukha ng lalaki. Sa ilalim ng hoodie, ang mga mata nito ay pula at ang mga ngipin ay mahaba't matalim. Ngunit, imbis na umatake, ito'y lumayo at bumuntong hininga na lang. Ako si Kalim, at hindi mo ako kaaway. Siya ay isang aswang. Ngunit, hindi siya tulad ng mga aswang na pumapatay ng tao. Siya ay tagapagtanggol ng baryo laban sa mga nakakatakot na mga nilalang na tinatawag na wakwak. Mga halimaw na pumapatay ng tao para sa kanilang kaluluwa. Ang mga biktima sa baryo ay hindi basta-basta pinapatay lang. Kinukuha ang kanilang mga kaluluwa upang gawing alipin ng dilim. Ang oras na alas 3 ay hindi ordinaryo. Sa oras na iyon, ang laylayan ng mundo ng tao at lagim nagkakasalubong. Sa oras na iyon, ang mawakwak ay nagpapalakas. Paliwanag ni Kalem. Nalaman din ni Yumi na ang altar sa bahay ay isang lumang proteksyon laban sa mga halimaw. Ngunit dahil sa nasira ito, naging mas madali para sa wakwak na makapasok sa baryo. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit si Yumi kay Kalem. Natuklasan niyang si Kalem ay may mabuting puso sa kabila na pagiging aswang nito. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ngunit alam nilang ang kanilang relasyon ay hindi maaring tanggapin ng lipunan. Isang gabi, sinabi ni Kalem ang tunay na dahilan kung bakit siya nasa baryo. Ang huling biktima ng wakwak ay ang sariling ina nito. Taon na ang nakaraan, ngunit ang kaluluwa nito ay hindi natagpuan at pinaniniwala ang isa na ito sa mga alipin ng dilim. Nang marinig ito ni Yumi, nag-alab ang kanyang determinasyon. Kaya nga, kailangan na natin tapusin ito, sabi niya kay Kalem. Sa gabi ngayon, alas 3, sinimulan nila Yumi at Kalem ang kanilang misyon. Ginamit nila ang altar upang akitin ang mga wakwak. Dumating ang mga ito bilang malalaking nilalang na may pakpak at matatalas na kuko. Ang labanan ay naging madugo, ngunit sa tulong ng lakas ni Kalem at ang tapang ni Yumi, nagawa nilang talunin ang karamihan sa mga halimaw. Pagkatapos ng laban, natagpuan ni Yumi ang sarili na mag-isa sa altar. Wala na si Kalem, ngunit iniwan nito ang kanya-kanyang anting bilang alaala. Ang baryo ay muli nagkaroon ng kapangyarihan, ngunit sa bawat gabi, naririnig pa rin ni Yumi ang yapak ng Kalem na parang nagbabantay lang sa kanya mula sa kabilang mundo. Sa ilalim ng buwan, tumingala si Yumi at bumulong. Kalem, salamat. Hindi kita makakalimutan. At mula noon, ang kwentong aswang na naging bayani ay naging alamat ng baryo. Isang paalala na hindi lahat ng nasa dilim ay masama at ang pagmamahal ay maaaring magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi.